Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue, right back at it again with another flip-top content at isang viral at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay tungkol dito sa viral ng flip-top na si AJ Power versus Beatroom. Isa siyang rap battle scene na kung saan ay nagbabalagtasan sila ng mga bara at mga ekspresyon sa kanilang buhay. Especially sa pagdadamay-damay na rin ng mga kanilang mga mahal sa buhay ay ikinikwento o ginagawa nila itong bara para pang-atake sa kanilang mga kalabang kapwa FC. Pero mabukod tayo dito mga ka-plastic. Sa puntong ito, hindi po kapwa MC ang kanyang kalaban. Pagamat pinapatamaan niya di umano ang mga politikong nangungurap magpahanggang ngayon at pilit nilang pinagtatakpan ng mga mali dahil sila ay nakaluklok pa sa kanilang mga tungkulin. So ang sabi dito ni AJ Power mga ka-plastic, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan. Tara, sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. Yan yung kanyang bara mga ka-plastic. So, nagrebat naman itong si John Vic Remulla na DILG Secretary na ang sabi niya dito ay quote-unquote, I am a fan of flip-top. I watch it myself, but that's inciting to sedition. Walang pinagkaiba yan sa mga nagtatanghal ng rally sa stage tapos nananawagan ng Marcos resign. Ito yung si John Vic Remulla nung nakaraan na kung saan ay nakahalungkit-kit siya sa ibabaw ng sasakyan during the recto rally nung nakaraang rally nung Agosto ba yun o October something na para siyang nangaasar sa mga rallyista na nakatayo siya at nakatindig at pinapanood lang niya mga rallyista na para bagang sinasabi niya na bahala kayo magngangaw-ngaw dyan sa rally basta ako dito nakatindig at pinoprotektahan ko yung mga kurakot di umano allegedly sa Malacanang mga ka-plastic. Diba? Parang ganun yung niya yung kanyang sinasabi. So base sa kanyang sa headline mga ka-plastic, nagbabala si John Vic Remulla, DILG Secretary, na posibleng pumasok sa inciting to sedition ang ilan sa linya na binitawan ni AJ Power laban kay Beatroom sa isang flip-top battle rap. Partikular ang umano'y pananawagang impluwensyahan ng mga publiko na sunugin ang Malacanang. Ayon kay Remulla, pan daw siya ng flip-top. Pero ginigiit niya ang ganitong pahayag ay katulad ng pananawagan sa rally na humikayat ng destabilization. Kaya't maigpit itong binabantayan ng pamahalaan upang maiwasan ang mas malaking problema. Talaga ba? Ang laban na AJ Power versus Beatroom ay in-upload noong Enero 24, 2026 ay tinatawag na pinaka-dark humor na battle rap ng flip-top ngayong taon at umani na malaking atensyon sa paghanga mula sa hip-hop community. So meron kasi tayong tinatawag na free speech mga ka-plastic o democratic. This is a democratic country mga ka-plastic, tandaan nyo yan. Lahat ng ating mga opinion o mga sinasabi ay pawang opinion lamang o ating feelings mga ka-plastic. Hindi natin pwedeng i-conclude na
ay may balak nga naman siya manghikayat na sirain o sunugin ng Malacanang, mga kaplastik. So, dito na tayo magtungo kay Dola the Explorer. Meron kasi akong tinanong about sa kanya na maituturing bang ito yung tanong ko ayon kay John Brick Remulla, mga kaplastik, inciting to sedition di umano ang sinabi ng Flip Top MC na si EJ Power sa huli nitong battle sa nasunugin ng Malacanang. Ang aking tanong ay ano ang iyong opinion mo? Anong iyong opinion mo na wala na ba talagang pinagkaiba sa mga relistang naghihikayat na pabagsakin ng Pangulo na si Bongbong Marcos sa reference ni EJ Power sa Flip Top? Ganito ang sagot. Mayroong malalaking pagkakaiba sa pagitan na sinabi ni EJ Power sa Flip Top at sa mga pahayag ng mga relistang nanghihikayat na pabagsakin ng Pangulo batay sa konteksto, layunin at legal na kahulugan ng mga aksyon. Mga punto ng pagkakaiba, mga kaplastik. Konteksto ng pagpapayag ng Flip Top ay isang kompetisyon ng battle rap na inihambing sa modernong balagtasan, kung saan ay ginamit ang mga eksaheradong salita, mga kaplastik, biro at matatalinghagang pahayag bilang bahagi ng pagtatanghal at kompetisyon. And diba, take note, competition lang po ito at pawang ano lang naman, isa itong balagtasan. Ang mga linya na tulad ng sunugin ng Malacanang ay karaniwang binibigyan ng kahulugan bilang isang punchline. Punchline ang ginagamit dito, mga kaplastik. Hindi po ito panunulsol sa mga kababayan natin na gawin ito. At wala naman pong nabanggit si EJ Power doon. Mamaya papanorin natin yung video na yun. O simbolikong nagpapasalungat sa sistema, hindi bilang isang tunay na paanyaya sa karahasan o pagpapabagsak ng gobyerno. Sa kabilang dako, ang mga pahayag ng mga relistang nag-iikayat sa napabagsakin ng Pangulo ay kadalasan ay binibigkas sa konteksto ng politikal na pagtitipon, kung saan ay layunin ay mag-focus ng aksyon o pagbabago sa pamamagitan ng mga paraang maaring makapangambala sa kaayusan ng publiko at labagin ng batas. Ayun. Pumapasok lang naman to, mga kaplastik, once na ito ay naghikayat. Bakit si Vice Ganda, mga kaplastik, nagmumumura sa rally nung araw na yun? Hindi pinansin ng gobyerno. Diba? Bakit pag si EJ Power na nagsasabi, binibig deal na ng gobyerno yung mga ganitong bagay? So takot sila. Ito yung mga layunin at ebidensya ng pagsasagawa, mga kaplastik. Ayon sa Artikulo 142 ng Revised Penal Code, ang inciting to sedition ay nangangailangan ng patunay na pahayag na may layuning hikayatin ang iba na gumawa ng mga aksyong labag sa batas, tulad ng paghihimagsik o pagkagambala sa mga tungkulin ng gobyerno. Sa kaso ng Flip Top, walang ebidensya na ang linya ay inilaan upang magdulot na tunay na karahasan at pag-aalsa. Ito ay base lamang po sa kanyang ekspresyon. Yung bara ni EJ Power, hindi po yan personal na inihikayat niya yung mga tao o mga fans niya na gawin niya ito o gawin mo din dapat tong mga ito. So nangangalugan lang, mga kaplastik, na malinaw naman sa konteksto na ito na hindi siya pasok sa RA 142 ng Revised Penal Code. Diba? Kaya wala pong worried about dito si EJ Power sakaling magdemanda si John Vic Remulla. Samantala, ang mga pahayag mula sa mga relista na may layunin pabagsakin ng Pangulo ay
mailayo, maaaring ituring na sedisyon kung ito ay nalalayong hikayatin ng mga tao na gumawa ng mga aksyon laban sa gobyerno. So ito, magkaiba yon mga kaplastik. Tulad ng kung ano ang binanggit ni Secretary Remulla noong Setyembre 2025 tungkol sa mga plano ng ilang grupo na sunugin ang Malacanang. Ayan. Noong September pala yun mga kaplastik. Yan yung maraming namatay na relista na sinetap ng mga pulis mga kaplastik at nagtago dun sa Sogo Hotel. Pagkakakilala sa sining at kalayaan sa pagpapahayag, ang rap battle ay bilang isang anyo ng sining at protektado ng kalayaan ng pagpapahayag hanggat hindi ito dinideklarang nagsasagawa o naghihikayat ng illegal na aksyon. So wala naman sinabi si si EJ Power. So take note yun yung mga sinabi dito. Ang mga artista ay karaniwang gumagamit ng simbolismo at eksaherasyon upang iparating ang kanilang mensahe tungkol sa lipunan o politika. Sa kabilang dako, ang mga pahayag ng naglalayong pabagsakin ng pamahalaan ay maaaring labagin ng batas kung ito ay nagdudulot ng banta sa pampublikong kaligtasan o kaayusan. Pero wala naman pong signs of sedition yun mga kaplastik yung sinabi. Napaka-iklim bara lang naman yung sinabi ni EJ Power doon. Pero binigdil pala yan ng DILG Secretary. Pulpul na yun mga kaplastik. So panoorin natin yung video para malinawan. Yan. Yeah, magtungo tayo sa video ng rap battle ni EJ Power at The Beat Room mga kaplastik. So panoorin natin yung unang sinabi niya mga kaplastik kung pasok ba ito sa illegal na sinasabi ni John Vic Remulla na sedition o inciting for sedition mga kaplastik. Man daw siya sa kinauukulan. Ulul, pinagkakalang nilang pinakawalan kasi dagdag palamunin ka sa kulungan. Ang inang bait pa nga nila eh. Kung ako yung pulis, armalite yung bibig-biting ko sa gitna ng kaguluhan. Tututukan ko't pupuruhan tong mga tangang nagkukumpulan. Raratrating ko ng sukdulan yung matitigas nyo na bundunan habang hinahayag ni Remulla na walang nangyayari tutukan. Tangina kong galing. Baka dito kasi nag-trigger si Remulla. Diba yan yung that was September 2025 na kung saan ay di umano ang mga rallyista doon sa Recto. Baga dito pa lang sa linya na to nasabi niya si Remulla na walang nangyayari na putukan. Diba? Ulitin natin. Tukan ko't pupuruhan kung mga tangang nagkukumpulan. Raratrating ko ng sukdulan yung matitigas nyo na bumbunan habang hinahayag ni Remulla na walang nangyayari na putukan. Oh, di ba? Dito siya na trigger. Hindi dahil dun sa Malacanang mga kaplastik, tandaan nyo yan. Kasi siya yung mismo nagdeklara na walang nangyaring putukan. Nagsinungaling siya sa harap ng media. Samantala yung social media, Facebook ay nagsabi ng totoo na meron talagang namatay during the rally. Diba mga kaplastik? Dito pa lang sa linya na yon, malalaman mo talaga na meron talagang triggered tong si Remulla mga kaplastik. Tututukan ko't pupuruhan tong mga tangang nagkukumpulan. Raratrating ko ng sukdulan yung matitigas nyo na bumbunan habang hinahayag ni Remulla na walang nangyayari na putukan. Oh, di ba? Panis. Kung galit ka sa mga pulis, saan ka hihingi ng tulong? Hindi na maiibsan yung kahirapan kahit anong pilit pang pagsulong. Padikit na lang kitang tututukan para mas maramdaman yung ugong. Pero dito na hindi na kita kailangan barilin kasi mamamatay ka naman na sa gutom. Ang sarap lang ito. Di ba ang lalim ng mga salita na yon?
Sabi doon, parang ang reference dito is hindi na nila kailangan ng mga otoridad na patayin o kitilin ng mga buhay ng mga nagre-rebelde. Sapat na nagutumin kayo ng gobyerno, mga kaplastik, para kusa kayong mamatay sa gutom. Yan yung reference ni EJ Power na ikina-trigger na siguro ni John Vic Remulla kasi na-mention siya na-call out siya dito sa Flip Top. Na pinalabas niya na sinungaling tong si John Vic Remulla na in-interview siya ng mga media at sinabi niya na walang casualties o mga nasawi sa kalagitnaan ng rally noong September 20, 2025. So nangangahulugan dito siya na asar. Yung social media, Facebook, Twitter o kahit YouTube nagsasabi ng katotohanan kasi maraming mga nag-upload ng video na nagpapatunay na meron talagang nasawi. Pero itong damuhong nilalang na ito na DILG secretary, pinalabas niya sa mga media na wala raw namatay at wala raw pinatay ang mga pulis tong araw na yon. Yun yung deeper meaning nun kung bakit na-trigger itong si John Vic. Diba? Kawawa siya. Actually, real talk tong sinasabi ni EJ Power dito, mga kaplastik. Hindi siya yung tipo na sasabihin niya na sa bara niya na walang katuturan yung mga linya niya. Para sa akin, mabigat na linya itong sinabi niya. Di na kailangang barilin kasi mamamatay naman sa gutom. Ibig sabihin lang nun, hindi na nila kailangang gamitan ng kamay na bakal ang mga taong bayan. Gugutumin ko na lang kayo sa pamamagitan ng krisis at pagtaas ng mga presyo ng bilihin, pagtaas ng inflation rate dito sa Pilipinas at mga bulok na sistema ng mga private sectors at mga iba pang mga kumpanya na nagpapahirap sa mga taong bayan na nagkokos ng kahirapan at dun ka na lang mamamatay sa gutom. So tuloy natin yung video. Laitin ng pakigutom na hampas lupa ko. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkandalekche-lekche buhay mo. Dito naman sa sinabi ni EJ Power, ang sarap iboto si Marcos para lalong magkandalekche-lekche ang buhay mo. Ano ang pagkakaintindi nyo doon, mga kaplastik? Ibig sabihin lang nun, marami pa rin kasi mga bobong, mga nilalang na Pilipino dito sa Pilipinas na patuloy pa rin naniniwala sa mga politikong gumagawa ng tiwali at sa paningin naman nila ay bulag sila sa katotohanan dahil iniisip nila ay may nagawa itong mabuti, itong taong binabanggit nila. Bibigyan kita ng halimbawa, mga plastic. Ito, kabakailan lang nakulong tong si Ramon Bong Revilla Jr. sa kaso na naman dahil nasasangkot din siya sa flood control controversies. Kaya siya nakulong. At ngayon, nakakulong siya, mga kaplastik. Marami pa rin mga bobong fans na naniniwala kay Bong Revilla Jr. na nagrarally doon sa Gedli na mahal daw niya si Bong Revilla. Marami pa rin talagang tanga na naniniwala sa mga ganitong tao. Yun ang deeper meaning ng bara ni EJ Power. Kaya nasabi niya na ang sarap ulit iboto si Marcos para lalong magkandaletse-letse. Hindi yung sa individuals yung pinopoint niya dun .
para magkanda leche-leche ang mga buhay natin. Parang ang reference kasi ni EJ Power dito, parang pinagsasabihan niya yung mga naniniwala sa mga politiko na di umano ay hindi daw mga korap. Pero deep inside, mga korap din. At marami pa rin bobo ang naniniwala na sila ay nakakagawa daw ng mabuti. Tingnan mo naman, mga paligid mo. Ang daming crime rate sa Pilipinas. Tumataas na naman ang crime rate. Dumadami na naman ang holdapan. Dumadami na naman yung mga kamote riders na gumagawa ng road rage sa Pilipinas. Tapos sasabihin mo, napakaganda ng ginagawa ng ating gobyerno. Diba? Isipin nyo yan mga kaplastik. Napakaganda ba talaga ang ginagawa nila? Kaya sinabi nito ni EJ Power, siya yung nagre-reference o yung mga nagsasabi na ito yung mga bobong fans na naniniwala pa rin doon sa isang individual na politiko na iboboto ko pa rin to para magkanda leche-leche ang buhay nating lahat. Yun yung deeper meaning nun, mga kaplastik. Gusto mo bang maibsan yung gutom na dinaranas mo ng sobra? Magsimba ka araw-araw, may libre dun na ostya. Nakakatawa yung ano na yun. Kaya maraming netizens na nag-comment doon sa sa YouTube nito eh. Na ang sabi niya, mga kaplastik, simula ngayon pupunta na ako ng simbahan every Sunday para makakain. Parang sinasabi na nila kasi, ang deeper meaning dito mga kaplastik, parang pinagpapasa Diyos na lang natin yung mga problemang dumadaan sa buhay natin mga kaplastik. Kaya i-relay na lang natin ang buhay natin kay God. Bahala na tayo kung paano tayo aasenso, paano gaganda ang sistema ng gobyerno. Parang ganun yung meaning nun mga kaplastik. So mapunta tayo sa isa pang clip. Yan. Punta tayo dito sa isang clip. May mga sinabi rin dito si EJ Power. Pero at least hindi sila nagbaril sa uluhan at makita mo silang nakahandusay sa sahig ng duguan. Pagiging aktivista mo para sa akin ay malaking kaululan. Buti pa yung mga tropa mong nagbigtima ay napakalsik na upuan. Bigat. Sa paikibaka mo sa kalsada, yan yung mga nakasama mo na tropa. Sila din yung kasama mong magtago sa mga pulis na rumoronda nung sila na'y nangailangan. Nasaan yung suporta? Para saan pa yung pagiging antay mo kung yung pagpapaamatay nila hindi mo na kontra? Ikaw yung salba sa salbahe. Yung bunganga mo, paikalma. Marami-rami na rin yung bilang ng mga tropa mong nagpatiwakal na. Yung iba nga na ikanta. Kaya tanong ko ilan pa. Tanggapin mo na lang na mas marami kang tropang nakulak sa kapahamakan kesa na isalba. Now tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid, kumakantot na lang ng minor. Ooh, shit. Ano itatang... Eto. Baga yun yung reference naman niya tungkol dun sa mga kaibigan ni Bitrom na nagpatiwakal daw. Kaya yun hindi niya kayang ipaglaban. Samantalang mga aktivista daw yun.
na ipinaglalaban ng karapatan para mapaganda ang ating kinabukasan. Pero nung nagsusumamo na yung mga kasama ni Bitrom, mga kaplastik, dahil wala nang nakikinig sa kanila. Tapos bigla na lang nawala. Naglaho na lang. Mga kaplastik. Baga mas marami pa ang naniniwala sa mga popular na tao kaysa sa mga taong ipinaglalaban ng katotohanan pero walang gustong sumuporta. Yun yung aking explanation about dito sa sinabi ni EJ Power. So magtungo naman tayo dito sa 41. Yan. Tingnan natin dito. He has lived long enough to see himself become alipin. Tuta ng LPA. Pati na din ni Arik, sunod-sunuran sa kapitalismo. Sunod-sunuran sa kapitalismo sa may tinagpagamit. Kaya kung ako, may PTSD na pang post-traumatic, eto din may PTSD cause you're free to suck dick. Konting piso pa lang yan. Napupunan na yung pangangailangan mo. Baka pag nakatikim ka ng dollar bill, malimutan mo pagiging makabayan mo. O di ba ayaw mo sa US? Galit-galitan ka pa, Chong? Gago ba kung di kayo niligtas ng Amerika nun, binabayo-bayo pa rin kayo ng Hapon. Tawag dito yung kolonyalismo, mga kaplastik. Alam mo mga kaplastik, ito yung mga institusyon na tinuturo ng mga paaralan na kung saan ay kinolonyalize tayo ng mga Spanish, Japanese at mga Americans noong mga panahong 1500s. Kaya simula noon nagbago ang kultura natin. Na imbis iisang lengguwahe at iisa lang tayo, unique tayong lengguwahe that time, ay naghalo-halo na po. At the same time yung kultura, mga kaplastik. So ang lumalabas dito, umaasa pa rin tayo magpahanggang ngayon sa Amerika. Kung natatandaan ninyo si Pangulong Duterte, that was nung ng panahong ipinaglalaban natin yung West Philippine Sea. Sino ba ang namagitan sa alitan ng Philippines at China? 'Di ba? Ang mga Amerikano. Sa paraan na doon tayo umaasa sa kapangyarihan ng Amerika. Wala tayong sariling hukbo na nagpapatibay ng ating pinaglalaban. Kasi wala na tayong ROTC, mga kaplastik Samantala sa ibang bansa, may mga ROTC dyan. Sa China, sa Korea, sa Japan, Amerika, at kung saan-saan pa. Bata pa lang, pinag-aaral na sila na mga ganon. Para just in case na magkaroon ng digmaan, ay well-known na tayo sa mga survival at sa mga taktika sa pakikipaglaban. Pero unfortunately, tinanggal ito ng gobyerno dahil, at meron din naman, hindi naman tinanggal, may mga nag-umaalma na social media na ayaw daw nila ng ROTC kasi mga bading sila Ayaw nilang mahihirapan sila, puro sila TikTok, puro pabebe. Kaya yun ang reason, mga kaplastik. Bakit tayo mag-ROTC, mga kaplastik? Nandyan naman yung Amerika para sa atin para ipagtanggol tayo. Panibagong utang na loob na naman natin yan sa mga American. Yan yung ibig sabihin ni EJ Power, mga kaplastik.
word by word sabihin ni EJ Power ang mga ganito, pero hindi natin may kakaila sa atin na talagang tayo ay nakikiproxy lang sa Amerika para mapatibay ang ating hukbong sandatahan. Tingnan mo yung mga kapulisan, simple lang, ang lalakihan ng mga tiyan. Wala man lang proper training, wala silang mga gym. Ang pinaka-gym nila, mag-exercise tayo tuwing umaga, mag-aerobics. Pero yung talagang totoong training na talagang pangkayod marino, walang ganun. Bakit nga naman sila magte-training? Nandyan naman si Amerika. Ipagtatanggol tayo. Diba? Hanggang ngayon, ganun pa rin ang sistema. Diba? O di ba ayaw mo sa US? Galit-galitan ka pa, Cho? Gago ba kung di kayo niligtas ng Amerika noon, binabayo-bayo pa rin kayo ng Hapon. O paano kung biglang mag-away yung mga bansa? Magwatak-watak bawat estado. Maaasahan nyo ba yung mga pulis nyo at sundalo na di naman lang naranasan mag-ensayo? Kita mo na. Yan yung mabigat na bara ni EJ Power. Ang sabi niya, maaasahan nyo ba yung mga pulis ninyo at sundalo na naman nararanasang mag-ensayo. Hindi mo nga nakikita nag-training yung mga yan eh. Nandun, makikita mo sa Camp Crame, mga kaplastik. Panay chismisan yung mga kapulisan doon. Di umano, allegedly. Diyos ko. Diba? Kaya nga sabi nga ni EJ Power paano na lang kung magkawatak-watak na tayo mga bansa sa bansa? Magkaroon ng World War III. Paano na lang tayo makakaligtas kung ang mga kapulisan natin at mga sundalo ay mga tulongges? Hindi mo nga nakikitang nagtitraining. Hindi mo nga nakikitang may simulation. Hindi kagaya ng pinapakita sa China. Ang titindi ng mga training nila doon, pati sa Korea. At sa sobrang gigil nga nila, yung mga high grade na mga malalakas na armas nila, parang gusto na nilang subukan sa atin. Gusto na tayong paulanin ng nuclear bomb. Tignan mo sila, mga high grade yung kanilang mga armas. Tayo armamite lang. Papaug-paug pa. Tapos kanino tayo umaasa sa mga sasakyang pangdigma? Diba? Sa mga Amerikano? Diba? Sa kanya tayo umaasa, mga kaplastik. Isipin nyo yun. Anong magagawa ng mga Pilipino, mga otoridad, pag dumating ang panahong World War III? Wala. Anong gagawin nila? Ito yung sinabi ni EJ Power. Ito. Sinong ipapadala nyo? Yung mga aswang? Tikbalang? Kapre? Tsaka engkanto? Ang dapat ipadala tong mga aktivista na walang ginawa kundi magreklamo. O para sa inyo, diba? Ano ang ipapadala natin pagdigmaan? Engkanto? Mga kulto. Marami tayong mga kulto dito sa Pilipinas, mga kaplastik . Naglalaki yan ng mga templo, ang daming branches. Diba? Albularyo.
mangkukulam para lahat ng mga sundalo sa ibang bansa na makakalaban natin, especially kung China man yan. Kukulamin na lang natin. Tatagtarin na lang natin ang karayom. Di ba? Kulang na nga tayo sa kakayanan at armas. Mahihina pa. Wala sa kalingkingan ng mga ibang bansa na talagang matitikas sa mga tao doon. Di nyo napapansin, from the start pa lang panahon ng Pangulong Cory Aquino, pinahina na niya ang hukbong sandatahan ng bansa. Di nyo napansin yon. Tumutok siya sa mga bagay na hindi naman kailangan. Kaya anong nangyari, tumaas ang crime rate sa Pilipinas. Takot tayo lumaban sa China kasi wala tayong sapat na kakayanan. Wala tayong sapat na armas. Umaasa lang tayo sa Amerika. Diba? Kaya ang dapat ipadala mga kaplastik ay ang mga aktivista na walang ibang ginawa kundi magreklamo. Diyan tayo magaling magreklamo mga kaplastik. Yan yung pinaka-pangit. Mareklamo na nga tayo na puro tayo nag-seeking the truth. Mareklamo tayo dahil gusto natin ng pagbabago sa Pilipinas. Pero yung mga binoboto nyo, sino ba ang mga binoboto nyo? Yun din, mga tolonggis, mga siraulo, mga magnanakaw, mga bangag. Puro kayo reklamo. Pero yung kinakampihan ninyong politiko, mga kurapot din. Diba? Tapang nyo at pagsisigaw nyo sa protesta. Maangat mo pa kaya yung placard mo pag nasa gitna na kayo ng gera? Titindigan mo ba yung bansa sa oras na bumaliktad yung kulay ng bandera? Baka sa oras na yun, ang tanging maiangat mo na lang, puti na tela. Ganyang kalupit ang tadhana. Tanggal kulit nitong bata. Sayang yung pinuputok ng butsi mo kung hindi katatama. Tutal nagpapakarisal ka, sampitin mo na yung mga huli niyang talata. Apunta fuego sa bagong bayan bilang probinsya ng China. Dapat natuto ka na sa ginawang pang-aalila ng Kastila. At kung alam mo na yung mga susunod na mangyayari, aralin mo na rin yung Mandarin na wika. Dahil kung papanindigan mo yung pagiging Tagalog mo sa gitna ng girian, baliwala yung pagmamakaawa mo kung yung papatay sa'yo hindi ka naiintindihan. Sa konteksto naman nito, mga kaplastik, na sinasabi niyang mag-aral ka ng Mandarin o ibang wika, ibig sabihin lang nun, matuto na tayong maniraan sa ibang bansa. Di mo napapansin maraming OFW na sinusukan natong Pilipinas. Dirin-diri na sila na bumalik pa sa Pilipinas. Dahil ang sinasabi ng mga OFW dyan, mga bulok ang sistema ng gobyerno dyan, especially sa mga hospitals. Kapag hindi ka kayamanan, hindi ka papansinin dyan. Down money muna bago ka gagamutin. Yun yung mga pinupunto nila. Kaya yun ang sinabi ni EJ Power, na mag-aral ka na ng ibang wika dahil balang araw sa pagmamakaawa mo kung yung papatay sa'yo hindi ka naintindihan. Mahirap nga naman yun. Ang ibig sabihin lang nun, kung halimbawa na taon na yung makakaaway ng bansang Pilipinas ay yung mismong tinitiran mo ngayon doon at hindi ka marunong magsalita ng lengguwahe nila, matuturing ka nilang kaaway. Kagaya ngayon ng nangyayari ngayon sa Amerika na kung saan lahat ng mga Asian ay hinaharas ng mga American. Yung uso kasi yung racism na kapag nakakita sila ng Asian ay ginugulpi nila
Galit na galit sila. So yun ang ibig sabihin nun mga kaplastik. Pwede rin ang ibig sabihin lang nito kung magkaiba kayo ng lingwahe o magkaiba kayo ng bayang sinilangan ay 100% na makakaaway mo sila. Mga kaplastik. So yun nakakadungkot sa point of view na to. Na tayo ay balang araw, sobrang hina na nga ng hukbong sandatahan, sobrang hina na nga ng sistema sa gobyerno. Lalo pa tayong mapupuruan kapag nagkaroon na ng malawakang digmaan. Tapos yung mga gagong troll sa social media, gustong gusto nila magkaroon ng digmaan. Mapapanindigan mo ba yan kapag dumating yung araw na yon at kayo'y mapupuruan ng mga nuclear bomb? Diba? Dahil kung papanindigan mo yung pagiging Tagalog mo sa gitna ng girian, baliwala yung pagmamakaawa mo kung yung papatay sa'yo hindi ka naiintindihan. Sino dito yung mga Pilipinong may bayag? Taas kamay! Taas kamay! Are you with me? Wag na wag kayong gagaya sa mga baklang to na tumututol sa ROTC. Matuto kayong mag-ehersisyo, tindigan inyong prinsipyo para maganapan nyo yung papel nyo pag tinawag kayo ng serbisyo. Kaya ngayong mga tulad nitong komunista, matagal lang nasa peligro at ang pinakamalaking pagkakamali mo, dito mo pinadestino si Sergeant Florentino. Naka-point of view kay Arik no? Siguro aktivista to si Arik Yuson, no? Kaya nga yung mga bading na ayaw mag-ROTC, na gusto lang nila mag-TikTok lang. Gusto lang nila ay magsasayaw sila ng, ano ba yun? Yung mga uso ngayong sayaw sa TikTok. Ayaw nila ng hirap. Ayaw nila yung mga training ng pagmahirap. Gusto nila yung mga lifestyle ng mga kabadingan. Kaya pagdating ng panahon na meron ng hold up sa kanila, hindi na nila kayang depensa ng sarili nila. Wala na, magpapatiwakal na lang. Magpapasaksak na lang sa hold-upper. Di na kaya eh. Walang kakayanan eh. Ay nako. Itong komunista, matagal lang nasa peligro at ang pinakamalaking pagkakamali mo, dito mo pinadestino si Sergeant Florentino. Matuto kayo ng depensa pang sarili nang di kayo magawang bihagin at kontrolin din ang damdamin nang di kayo magaya sa Gen Z, henerasyon ng mga iyakin. Totoo yun. Ayaw nyo sa Amerika, ayaw nyo sa China, ang tatanga nyo. Susugod kayo sa gera, yung helicopter nyo, 3. Sige ako natuta ni Trump, sundalong kano, mga putang ina nyo. Pero oras na iligtas kayo ng Amerika sa gera, isubo nyo burat ko. Ayan, tawag doon hipokrito. Ayaw nyo. Ayaw nyo sa Amerika. Di ba? Ano ba yung pagkakasabi niya dito? Ayaw nyo sa Amerika, ayaw nyo sa China, ang tatanga nyo. Susugod kayo sa gera, yung helicopter nyo, 3. Sige ako natuta ni Trump, sundalong kano, mga putang ina nyo. Pero oras na iligtas kayo ng Amerika sa gera, isubo nyo burat ko. Tawag doon hipokrito. Na kung ayaw nyo sa mga banyaga na tumutulong sa atin, kasi yung iba sa atin, di ba, that time na ayaw nila ng tangkilikin ng produkto ng China dahil galit sila sa mga China. Pero yung suot mo, made in China. Yung cellphone mo, made in China. Ngayon, pag tinulungan sila ng Amerika na iligtas kayo sa gera,
Ngayon, ang pagiging hipokrito ninyo ang papatay sa inyo. Kaya isubo nyo na yung namo na. Yun yung deeper meaning nun, mga kaplastic. Pagiging hipokrito ng mga taong bayan na galit sa mga banyaga dahil nagpaalipin nga naman daw di umano si dating Pangulong Duterte sa Amerika, naging tuta daw ni Trump. Pero di nyo alam kung bakit naging maayos during the pandemic times. Kundi dahil kay Pangulong Duterte, hindi tayo magiging kumpleto. Hindi tayo ngayon nabubuhay ngayon kung pinabayaan tayo ng gobyerno nung pandemic. Palagay mo ba kung hindi humingi ng tulong si Pangulong Duterte that time? Maliligtas ba tayo ng sarili nating pride na dumadami yung COVID-19 cases? Hindi dahil sa China hindi magkakaroon ng vaccine para malunasan o ma-mitigate yung pagkakalat ng virus sa Pilipinas, mga kaplastic. Yun ba yung gusto nyo? Ngayon, nung nakapakinabang kayo, bigla kayong babago. Nung nailigtas tayo ng China, ng Amerika, bigla kayong magbabago. Hipokrito. Diba mga tanga? Ayaw nyo mag-aral ng ROTC, pero gusto nyong maligtas ang ating bansa. Gusto nyong ipaglaban. Paano natin lalabanan yung mga malalaking tao? Diba? Sige, laitin mo yung US na dahilan ba't nabuo ang inyong institusyon. Tandaan mo kung di pinapatay ng Amerika si Ninoy, hindi magkakaroon ng revolusyon. Kaya ano? Laban? Pinalitan ko na yan, brother. Pag sinabi kong EJ, sabihin nyo power. EJ? 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 Wala nang matatanga yung mga mali mong binibitaw. Ngayon alam na ng lahat, marami ka lang nililigaw. Kaya nga lahat madadala, ultimo pati ikaw, pag narinig mo na yung pinaglalaban mong people, power ang sinisigaw. Doon pa lang sa people power reference niya, ang kwento niya dito is maraming iniligaw na taong bayan that time, noong 1980s. Diyan nagsimula yung krisis ng Pilipinas, yung pagiging pag-aklas ng mga revolusyonaryo ng mga Pilipino that time. Ano ang napala ng mga Pilipino pagkatapos ng people power? Kahirapan. Diba? Pagtaas ng crime rate. Dumami ang mga manyakol sa Pilipinas dahil puro mga X-rated ang pinapalabas ng media dati. Kaya dumami ang mga rapists. Ngayon magpasalamat kayo dun sa nag-aklas o naghikayat ng People Power 1. Kaya naging ganitong resulta natin ngayon, 2026. Dumami na mga korap. Dumami na mga magnanakaw sa politika. From barangay to Malacanang. Lahat ng elements ng mga magnanakaw nandun na. Even sa LTO, lahat. May samot-saring kalokohan. Ngayon yung ipinaglalaban yung demokrasya noong panahon na yun, eto na ngayon. Ang naging ganti sa atin. Kahirapan. Diba? Ba't kayo magiging offensive sa mga opinion ng mga flip-top MC? Kung totoo naman talaga yung nangyayari. Na nagbubulag-bulagan kayong nandyan sa taas at pinipilit ninyo sa sarili ninyo
na tama ang ginagawa ng inyong leader. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan para sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. Baga, wala naman dun pag-iikayat. Isa lang itong bara, mga kaplastik. So kung naka-open kayo sa mga sinabi ni EJ Power, mga kaplastik, o bakit hindi nyo gawan ng action na ipaban ng flip top? Diba nagawa naman ng Apple kayo na pinaban nila yung mga anime sa Pilipinas? Dahil nakakasira sila sa edukasyon ng mga kabataan noon. O ngayon, kung kaya ninyong ipaban ng flip top, gawin ninyo. Diba ganun kayo? Pag nagsasabi ng katotohanan ng mga tao, tinatawag nyo doon na pag-aaklas. Pero pagpupuri ninyo sa mga katarantaduhan ninyo, tawag doon compliment. Ayaw ninyong nakakatanggap ng kritisismo, pero kayo, nagpapakita kayo ng lantarang korupsyon. Diba? Think about it kung sino ba talaga o ano ba talaga ang layunin ni EJ Power dito sa bara na ito. Meron ba talagang foul dito sa sinabi niya? Nasunugin ng Malacanang? Nagawa na yan ng Indonesia, mga kaplastik. Yun ay may isang salita sila at hindi na nila yan pinapalathala. Biglaan nila itong ginawa. Tayong mga Pilipino, puro na lang tayo kuda, di ba? Wala namang nangyayari. Diba? Na paraan, kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan para sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. So sa ganitong usapin na ito, mga kaplastik, pinapatunayan lang natin na mga balat sibuyas talaga ang mga gobyerno. Wala silang bayag na depensahan o tumanggap ng kritisismo, mga kaplastik. Kapag may sinasabi na mga tao, tawag doon paghihikayat. Paninira daw. So, nasan yung demokrasya doon, mga kaplastik? So, wala pala tayong karapatan magsalita. Lagi na lang tayo nabubusalan ng bibig. Diba? Ayaw natin ng katotohanan, gusto nila kasinungalingan. Lagi na lang na mananatili na lang ba tayong tahimik at papanoorin na lang natin yung mga ginagawa nilang lantarang pangkorap. At bahala na silang yumaman habang tayo naghihirap. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.